posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang It's All Personal. First of all, we must always appreciate that God is a person. God is not an idea. God is not a force. God is not an impersonal intelligence, but God is a person. God has a very distinctive personality. Meron talaga siyang kakanyahan, kasarinlan. Genesis 6:6, and the Lord was grieved that He had made man on the earth, and His heart was filled with pain. Hindi ikinubli sa atin ng mga Bible writers yung personalidad ng Diyos na siya man ay sobrang nalungkot at ikinalungkot niya ang pagkakagawa niya sa tao dahil punong-puno ng kasalanan ng mga tao at hindi sumusunod sa usapan. Yung disenyo ng Diyos ay hindi pinakinggan, lumabag sa magandang usapan at ngayon ay puro kasalanan ang ginagawa. Napuno ng sakit ang puso ng Panginoon. Colossians 1:19, for God was pleased to have all of His fullness dwell in Jesus. This time, the entire personality of God is given to His Son, Jesus, and that God in heaven was pleased to have done that. Kahit sa Genesis, yung gumagawa ang Panginoon ng mga kinreate niya, and God saw that it was good. Nakikita natin yung kanyang kasiyahan sa mga ginagawa, na hindi parang impersonal force na alam niya lahat ang mangyayari, kaya hindi na rin siya nasusurprise. God, although all-knowing, has this personality that He made humans understand. This element and the beauty and the mystery of getting surprised was exhibited by the personality of God. So God had pleasure. Genesis 1:31, God saw all that He made, and it was very good. Na bagaman parang kung i-present sa scripture, parang hindi niya inaasahan, parang hindi niya alam ang mangyayari, and it was good. Yung ganung uri ng personalidad ang ipinapakita sa atin, tulad ng ating personalidad. Napakaganda ng pagpapaliwanag ng Panginoon sa kanyang kasarinlan sapagkat meron tayong facility to understand that. Yung human nature ay halos mababasa mo rin sa godly nature. Why? Because we were made in God's image. The human and the personal process of discovering that should have been experienced only by mortal man is being exhibited by God. Genesis 19:32, then He said, may the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10 can be found there? He answered, for the sake of 10, I will not destroy Sodom. Alam natin yung background na ramdaman itong si Abraham na ang kanyang kaharap ay Diyos at pupunta sa lungsod ng Sodom para ito ay suriin at kung makitang talagang makakasalanan ay gunawin yung syudad. Nakipagtawaran itong si Abraham at pumayag naman ng Diyos sa mga tawad niya. Sabi niya, Lord, kung may makita po kayong 50 na mabuting tao, tutupukin niyo pa ba yung city? Sabi ni Lord, o sige, for the sake of the 50, hindi na. Eh kung 40 po, bumaba hanggang naging 10. At sabi ni Abraham, huwag naman po niya sana niyo ikagalit. So yung galit, nakikita natin, human emotion yan eh. Pero makikita mo rin sa Diyos. At siya ay pwedeng tawaran. We can transact with God. Yun ang kanyang personalidad. Personal, hindi yung can you transact with gravity? No way. Kahit banal ka, pag nahulog ka dyan, hulog ka. At kung namatay ka, patay ka. No transaction with gravity because gravity is an impersonal force. No transaction with electricity. Kahit marami kang anak at ikay inaasahan nila, nahipo mo yung live wire, namatay ka, hindi ka gagalang ng kuryente. No transaction. Yun ang impersonal force. Pero ang Diyos, pwede kang makitransact. Ang dami-daming example sa Bible na nakikiusap yung tao, pinagbigyan. Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Once more, we're talking about what pleases God. 2 Samuel 24:16,
When the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem, the Lord was grieved because of the calamity and said to the angel who was afflicting the people, "Enough, withdraw your hand." Yan, Diyos din naman ang nagbigay ng permiso at utos na gawin yon, pero naawa ang Diyos sa mga taong naapektuhan ng kalamidad. Sabi niya, tama na, tigilan na yan. Parang tao na kakaramdam at pagkatapos nagpapalit ng kanyang attitude. That the Lord would change his dealing with men because of the emotions that God was feeling. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Na mahal niya ang tao, na gumawa siya ng paraan para ang tao ay huwag mabulid at huwag mapahamak hanggang habang panahon. Isaiah 54:8, "In a surge of anger, I hid my face from you for a moment. But with everlasting kindness, I will have compassion on you, says the Lord." So naramdaman natin, nakita dito yung dalawang emosyon agad sa Diyos. Nagalit siya, pero naawa doon sa kinagalitan at binawi ang kanyang galit. Sa lahat ng ito at marami pang iba, isa lang ang inevitable observation that God is personal. Nape-personal, namemersonal, at pwedeng personalin ang Diyos. And Jesus is God's powerful, personal manifestation. Sabi in Jesus, the fullness of the deity lived in bodily form. Kung anong pwede mong asahan, kilalanin, alamin tungkol sa Diyos na nasa langit na hindi nakikita, ay nakita sa personalidad ni Jesus. At nakita natin ang personalidad niya, mahabagin, maibigin, thoughtful, mapagpatawad, dehadista, maawain doon sa mga kawawa at mga api. Nakita natin yung personalidad niya. John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And verse 14, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth." And as we have mentioned, Colossians 2:9, "For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form." Kung may agam-agam pa ang mga tao tungkol sa personalidad ng Diyos sa langit, ang lahat ng yun ay naging malinaw na nung nagsakatawang tao ang anak ng Diyos, na yung buong konsepto, ugali at kakanyahan, kasarilan ng Diyos, nakita sa katawan, sa buhay ni Kristo that took a human form. Jesus was and is God in person and in action. Napakahiwaga nito. Napakataas, napakabigat ng katuruan na ito. Na yung buong Diyos naging tao sa katawan ni Kristo. Yung Diyos na sa tingin ng iba dati, konsepto, ideya, set of beliefs, set of do's and don'ts, set of moral issues, biglang naging tao. So kung yung buong ideya ng Diyos at pagka-Diyos ay pwedeng maging tao, yun, naging si Jesus. At ang nakita natin, Jesus was a person who was always in action, moving. In other words, the concept of goodness and godness must not remain in the realm of ideas, but they must translate into the realm of deeds. Matthew 4:23-24, Jesus went through Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Ang daming verbs, ang daming action words. Kasi Jesus was a man of action. Ano lang ang ibig sabihin niyan? That the very concept of God being a person is actually being active. Hindi sapat ang ideya. Dapat yung ideya maging realidad, maging isang galaw. Matthew 4:23-24, people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Hindi sapat na naawa, pinagaling. Tayo po, maraming beses naaawa tayo, pero may ginagawa ba tayo? May makikita kang taong nakahandusay doon sa kalsada, inisip mo, buhay pa kaya o patay na to? Kawawa naman. Pero titingin ka na uli sa iba, late ka na sa trabaho, may gagawin ka pa, naawa ka lang, ideya.
walang aksyon. Sasabihin mo, naku, mahal na mahal ko ang nanay ko, pero nasan yung pagmamahal? Hanggang nasa isip, hanggang nararamdaman. Hindi nagiging sustento, hindi nagiging dalaw, hindi nagiging regalo, hindi nagiging pagpapagamot sa kanya, hindi aksyon, ideya. Ganon din yung pagmamahal ng asawa sa kanyang asawa. Kawawa ng asawa ko, pagod na. Lalo yung mga mister, pagod ka na yata darling sa kaluluto. Hindi naman tumatayo para tumulong. Ideya lang yung awa, hindi nagiging aksyon. Pag sinasabi lang niyang kawawa ka naman, ang gusto ko sabihin, hindi, sige na, manood ka na ng TV, ako na lang ang bahala dito. Yun lang naman ang gusto marinig para tuluyang mag-enjoy ng walang guilt, no? Kasi naaawa sa ideya. Marami tayong ganong ideya eh. Nakakatuwa naman yon, ang banal-banal ng buhay niya. Pero hindi ka naman nagiging katulad niya. Hanggang tumingin ka na lang. So ang gusto nating makita dito, ang tunay na pagiging makadiyos, paggawa, pagkilos. That God and Jesus is not just a noun, but a verb. Hindi lang siya isang ideya, siya isang aksyon, isang katotohanan. Kailangan makita natin yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. John 6:38, For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Kung papaiksiin natin yung sentence, sabi ni Lord, I have come to do. I have come here to do something. In other words, yung Diyos na nagkatawang tao, may gagawin kasi. Yung ideya, magiging aksyon. John 4:34, My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Yun ang dapat kong gawin. Gawin ang ipinapagawa ng Ama na nasa langit. Now, Christians are little Christs. Believers are supposed to be God-like. At kung ang Diyos ay aksyon, therefore, faith in God, faith in Jesus is being a person. Yung Diyos, yung konsepto ng Ama sa langit, naging person, naging Jesus. Para maintindihan natin, para makopya, matularan natin. Pag sinasabi natin tayo naniniwala sa Diyos, naniniwala tayo sa Ama sa langit, naniniwala tayo sa Diyos anak na si Jesus, dapat nagiging katulad tayo ng anak, ng Diyos anak. Faith is not just believing in godly or Christian ideas. Kailangan pagsasakatawan ng pinaniniwalaan. Pagsasabuhay ng pinapanaligan. So nananalig ka sa kagandahang loob, dapat meron tayong ginagawa na ekspresyon ng kagandahang loob. Naniniwala ko sa konsepsyon ng Diyos na tulungan ng mga kapuspalad, dapat tayo may tinutulungan at may ginagawang pagtulong. Naniniwala tayo na dapat ay maganda ang pagpapakumbaba, dapat nagiging aksyon, nagiging mapagpakumbaba tayo. At ito ang binabanggit ko nila sa pasimula, mga kapatid. Maraming mga tao, matagal lang tinatawag ang sarili nilang mananampalataya, Kristiyano, pero parang matabang, parang kulang ang buhay, parang walang kapangyarihan, parang walang kapayapaan, katahimikan, walang joy, walang peace. Kasi maaari na hanggang sa ngayon, ang Diyos sa kanila ay isang ideya lang, hindi isang aksyon, hindi isang katotohanan, kundi isang theory, isang philosophy, isang theology. That God is good. Okay. And that means the believer must do good deeds. Habang hindi ka pa nagiging tulad ng Diyos, wala pang nararating ang iyong pananalig. Parang naniniwala ka, uy, may tubig, mabuti yan sa uhaw. Pero uhaw na uhaw ka, hindi mo iniinom. Pero naniniwala kang tubig yun. Naniniwala kang nakakapawi ng uhaw, pero habang hindi mo iniinom, bali wala yung tubig. It's just an idea. It's not yet a reality. James 2:7, in the same way. Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. That's why many people feel that their faith is dead. Kaya marami mga taong, bakit po kaya ganun? Parang hindi ko nararamdaman ng Diyos. Simple lang ang sagot, hindi ka nagpapakad-Diyos. Hindi ka nagiging makad-Diyos, hindi mo ginagawa ang dapat sana'y gagawin ng Diyos o ng anak ng Diyos kung siya ang nasa iyong kalagayan. Kaya hindi mo nararamdaman.
Kasi hindi naman dapat nararamdaman ng Diyos. Ang dapat ang Diyos ay sinusunod. So pagka may ideya ang Diyos, sinusunod mo, doon mo palang talaga tunay na mararamdaman. Ang pananalig na walang pagkilos ay patay. In other words, it's useless. Alam mong dapat, mapagpakumbaba ka, pero hindi mo kinakausap yung kaaway mo, mauna muna siya. Edi, your faith is dead. Walang action eh. Alam na alam mo, dapat kang matapat sa iyong asawa, pinagtataksilan mo, guilty ka ng guilty. Hingi ka na hingi ng tawad sa Diyos, pero tuloy-tuloy pa rin na pinagtataksilan mo, your faith is dead. Hindi siya action eh. Nandito lang. Kaya mahalaga, ang isang pinakamahalaga na paglipat ng tao, lalo ng mananampalataya, yung paglipat niya sa paniniwala tungo sa pagsunod. Yung paglipat niya mula sa sabi niya, it's a good idea. Patungo sa ginawa niya yung ideya na yon. At marami nandun sa, maganda pero hanggang doon lamang. James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Habang nakikinig ka pa lang at hindi ka pa sumusunod, nililinlang mo maging ang iyong sarili. Alam mo na pala na yun ang tama, ba't hindi ginagawa? Alam mo na ito ang utos, ba't hindi sinusunod? Alam na natin na ito ang pangako ng Diyos, bakit hindi natin inaangkin? Ba't hindi natin hinihingi, hindi natin isinasakatuparan? Dapat i-claim ang mga promises ng Diyos. So, do not just be a Christian. Be a personification of Christ. Be a personification of your beliefs. Hindi enough sa sabihin natin, ako Christian. Ang dapat talagang description, ako little Christ. Bakit? Yung ginagawa ni Kristo, ginagawa ko rin. So maliit lang ang paraan kasi hindi naman ako talaga siya. Pero yung ginagawa niya, ginagawa ko. Yung nagpapagaling siya ng mga tao, ginagawa ko. Hindi ako nakakapagpalakad ng pilay, pero kung kaya ko magregalo ng isang wheelchair, gagawin ko. Kung kaya kong humingi ng donation sa 10 tao para mag-donate kami, makabili kami ng wheelchair, napalakad din namin yung pilay kasi may gulong. Oh, little Christ ka. Yung mga taong naguguluhan, napapalayas mo ang masamang espiritu. Kahit hindi literally, pinalayas mo yung espiritu. Pero yung nade-depress, sinamahan mo, kinuwentuhan mo, nalibang, nawala ang depression, edi nagpalayas ka rin ng masamang espiritu. Nagpalayas ka rin ng espiritong kumukubabaw sa kanya at nagpapahirap. Sabi mo, naghimala din ako. Nagpakain din ako ng mga tao. Ibig mo sabihin, 5,000 tao pinakain mo. Hindi. Yung sandwich ko, hinati ko, binigay ko yung kalahati doon sa isang batang lansangan na walang makain. Tulad ng ginawa nung bata nung naghimala ang Panginoon. 2 isda, 5 tinapay, ibinigay niya na parami ng Panginoon. Biruin mo, hindi lang ikaw kung nabusog, meron pang isa, dumami kayo. Di ba? Yan ang ginagawa ni Kristo. Habang ang ganda-ganda naman ng miracle ni Lord, pero hindi ka pa nagmimirakulo mismo, wala ka pa dun sa action. Nandun ka pa lang sa belief. Habang hindi tayo nagsishare. Habang hindi tayo nagliligtas sa mga tao wala sa impyerno. Sasabihin mo, paano ako magliligtas? Hindi naman ako si Jesus. Binalitaan mo tungkol kay Jesus, di naligtas yung tao. Naging munting Kristo ka rin. Action dapat. James 1:27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Ano daw ang tunay na relihiyon at pananalig na tinatanggap ng Diyos na pinakadakila, pinakapuro? To look after orphans and widows. So sino ang tunay na nagsimba araw ng linggo? Si Manang, laki-laki ng Biblia, naka-long sleeves, naka-close neck, kumanta ng kera-maraming himno sa loob ng simbahan, at umuwi na. O ang isang babaeng hindi nagsimba pero dumalaw sa mga kapuspalad, nagdala ng pagkain, tumulong sa kanila. Alin daw doon ang religion that our Father accepts as pure and faultless? Sa palagay nyo, yung pala simba na wala namang ginagawang tulong sa kapwa? O yung hindi nagsisimba pero pala tulong? We have to transcend religion and make it real. Hindi yung pagsisimba natin ang hinahanap ng Diyos. Bagamat nagsisimba tayo, dahil hinahanap natin ng Diyos.
Dahil tayo napapakaing espiritual, nakakaawit, nakakapagdala natin mga offering, yung mga gifts ng teacher na i-minister sa atin, yung strengths and gifts natin na i-minister natin sa iba. Pero pag wala ka pang ginagawang kabutihan para sa iyong kapwa, ba't ka pa may religion? Para lang maligtas ang kaluluwa mo, sinolo mo lang yun. Kaya dapat may action. Siyempre ang Biblia, dahil it's an Eastern language, mahilig magmalabis, exaggerated. But it's a style. It's just an artistic style. Pag sinabing religion that our God accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows, hindi ibig sabihin, huwag ka na mag-church, huwag ka nang mag-Sunday school, tumulong ka na lang sa mga kawawa. Ang ibig sabihin ganito, kung tunay ka nag-church, tunay kang makadiyos, dapat meron kang charity. Yun ang talagang tunay na bulaklak ng pananalig mong humahalimuyak at tinatanggap ng Diyos. Hindi yung para kang yung fig tree, puro dahon. Nung hanapan ng bunga, wala namang bunga. So marami mga tao, ganun, ang daming dahon, nakaka-impress sa malayo, pag nilapitan mo, wala palang bunga. Ganun din ang pagiging religyoso nila. Sa ulo lahat ng verses, may lahat ng version sa Biblia, meron sa bahay, present sa lahat ng church activity, pero walang mabubuting gawa. Anong ginawa ng Panginoon doon sa fig tree na walang bunga? Na-curse at biglang naluoy, nalanta. At ganon ang nararamdaman ng maraming mananampalataya na walang mabubuting gawa, nalalanta, naluluoy, dry ang feeling. So, bakit kaya ako dry? Parang wala akong joy. At kung tayo nakaranas na ng mga joyful episodes in our spirituality, balikan ninyo at sariwain, siguradong mga moments yun na kayo gumagawa ng mabuti sa kapwa dahil sa pag-ibig nyo sa Diyos. Pero kung minsan nalilibang tayo, bumabalik tayo sa ating mga matatandang gawi, sa ating mga old habits, we become very, very selfish even in our spirituality. Akala mo, pag nag-pray ka sa umaga, nagbasa ka ng konting verses, at nag-church ka kung linggo, yun na nga yun ang ibig sabihin na maging mananampalataya. Sabi, faith, if it has no action, is dead. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, as you sing psalms and hymns and spiritual songs with gratitude in your hearts. Sabi, if we're going to restructure this paragraph, if indeed Christ dwells in you, you must teach. You must encourage. And you must burst into songs kung talagang si Jesus ay nabubuhay sa inyo. Hindi puro kawalan ng sigla, hindi puro judgmentalism ang inaatupag natin, sometimes even thinking of ourselves higher than other believers. Hindi yan ang tunay na bunga ng pananahan ni Kristo sa buhay ng tao. Gumagaan ang kanyang pakiramdam, napapaawit siya, at talagang siya ay nagtuturo, nag-encourage ng iba. Philippians 1:21, for me to live is Christ, and to die is gain. So to live is Christ, meaning Christ lives in me. I no longer live in myself. It is Christ living in me. Therefore, Christ is doing His works through me, through my body and in my body. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. What does it mean to live by faith in the Son of God? To translate that faith into actions. To become little Christs. Action. So be Christian, be godly. Be a personification of compassion. Kung merong isang emosyon, kung merong isang damdamin na napakadalas ipinakita ng Panginoon, yun yung compassion. Yun yung habag sa mga nagdurusa. Habag na hindi lang nararamdaman. Habag na nagdudulot at nagtutulak para kumilos, para may gawin na ikagiginhawa, ikabubuti ng kinakahabagan. Hindi lang natatapos sa naaawa, pagkaawa na umuuwi sa paggawa, para yung kinakaawaan, matulungan at mabawasan kung ano man yung nakakaawa sa buhay niya. Luke 19:41, as He approached Jerusalem and saw the city, Jesus wept over it. Napakadalas umiyak ng Panginoon, maawain.
hindi niya maiwasang maluha sapagkat kawawa ang mga taong kanya ang nakikita. So Christianity in action is Christ personalized and personified. Yung laging sinasabi nila, what would Jesus do? If Jesus was here, what would He do? Kung si Jesus ako, anong gagawin ni Jesus? Pagka ang nangyayari na ay yung kung ano dapat ang gagawin ni Jesus at hindi ko ano yung gusto nating gawin, ibig sabihin, yung faith natin, action na, nagiging totoo na. Tulad ng isang babaeng makasalanan. Sabi ng iba, prostitute daw yun. Hindi naman kinlarify masyado, pero isang babaeng kilala ng lahat na masamang babae. Makasalanang babae. No, ang Panginoon ay nagpunta doon sa isang bahay, pumunta siya doon at iniyakan niya na iyakan ng Panginoon, pinaglingkuran niya, pinunasan niya na halos ng kanyang buhok, yung paa ng Panginoon na nabasa na ng kaluluha niya. Kinikriticize ng mga nandun, ng mga nagbabanal-banalan yung babae. Pero ipinagtanggol ng Panginoon. At sabi ng Panginoong Jesus sa Luke 7:47, therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. So, paano napapatawad ang kasalanan? Yung iba, nagbabayad ng kasalanan nila, kalilingkod, kadodonate, kasaserve. Yung iba naman, nananalangin, tinatanggap nila yung pagpapatawad ng Panginoon. Pero nakita niyo itong isang example na talagang pinuri ng Panginoon. Sa kanyang paglilingkod at pagiging maibigin, pinatawad siya. So niya, her sins are forgiven. What does it mean when your sins are forgiven? You are made clean. You're a sinner, you're forgiven, the forgiveness makes you clean. And why was she forgiven? Because she was loving. Therefore, being loving is also being made clean. And being loving could be equated with holiness. Merong isang malinis ang buhay, hindi gumagawa ng mali, proper ang lahat. She might consider herself righteous. Pero ang daming kasalanan ng isang tao, pero maibigin. At dahil sa kanyang pagiging maibigin, natuwa sa kanya ang Diyos, pinapatawad siya, righteous din siya. So yung buhay na talagang squeaky clean and highly moral, na nagiging righteousness, katulad din yun ng napakaraming buhay, marumi, na nahuhugasan at napapatawad dahil mapaglingkod at maibigin, ang ending din righteous. Hindi siguro papayag yung mga manang na talagang reliyosa, proper na proper. Na yung prostitute, katulad lang ng tawag ng Diyos sa kanya, o pareho lang kayong righteous. Ha? Paano nangyari yon? Ito, loving, kahit maraming atraso sa Diyos. Pinatawad ng Diyos dahil sa kanyang pagiging loving. O ikaw, wala ka nga maraming atraso, hindi ka naman loving. Kanino inihalin tulad yun ng Panginoon doon sa mga Pharisees? Sabi, ang lilinis ng labas ninyo, nakaka-impress, pero para kayong mga nicho. Ang gaganda ng labas, pero bulok ang loob. Kadalasan pa nga yung very righteous and very upright and very proper. Ang kasalanan naman yan, self-righteousness and judgmentalism. Kumisan, mas mabuti pa yung talagang nakalugmok sa kasalanan, nakalubog doon at dahil alam niyang mas kasalanan siya. Wala siyang illusion tungkol sa kanyang sarili. Wala siyang self-righteousness and judgmentalism. Yung panahon ng mga kasalanan na ayaw ng Panginoon. Ngayon, hindi natin sinasabing, umuhay na tayo sa kasalanan at gumawa tayo ng mabuti, yung pala pinapatawad. Ang pinapakita natin dito mga kapatid, tuwang-tuwa ang Diyos sa mga gumagawa ng mabuti. Hindi lang doon sa naniniwala sa mabubuting gawa at kabutihan, kundi yung gumagawa mismo nito. Na ang paggawa niya ng mabuti, itinutumbas ng Diyos at inihihigit pa sa pananalig sa mga matataas na ideya ng relihiyon na hindi naman nagiging totoo sa pang-araw-araw na buhay. Ano ang challenge sa atin ng mga pinag-aaralan natin kanina pa? Real belief, real Christianity, real godliness is personal. We have personal salvation, we have personal relationship with Jesus, we have personal faith, meaning yung pananalig ko, kahit hindi ako kumibo, kahit ako pipi, makikita mo sa buhay ko. Yung pananalig ko, yung pinaniniwalaan ko tungkol sa Diyos, kahit hindi ako mag-speech, kahit hindi ako mag-sermon, kahit hindi ako magturo, makikita mong ginagawa ko. Dahil personal ang pananalig. Marami po ang pananalig nila, bunga nga lang. Ang galing magsalita, ang galing magpaliwanag, ang galing magturo, eloquent, kabisado lahat ng verses. Pero tingnan mong buhay kung loving.
Hindi naman. Hindi naman na-impress ang Diyos sa ganun. Sa inyo, mabuti pa tong babaeng to, tinatawag yung makasalanang babae. Pero maibigin ang mga ginagawa niya, therefore she is forgiven. Your faith, your belief, when they are true, becomes you. Ikaw na mismo yung Biblia ang binabasa. Kasi nasa buhay mo yung katuroan. Hindi ka lang nadidinig, nakikita talaga. And the joy and peace of faith becomes especially real when that faith becomes personal. Ba't natin ito pinag-uusapan? It is our prayer na lahat ng nagsasabing, ako naniniwala kay Lord, naniniwala ako sa Biblia, naniniwala ako sa Diyos Ama, pumupunta ako sa church, nag-worship ako, nagtatites ako, nag-offering ako, naglilingkod ako, dapat magkaroon tayo ng joy and peace. Kung kulang sa joy and peace, baka kulang dun sa personification of the ideas about God. Kaya yan ang ating hamon ngayon sa bawat isa. Kung wala pa tayo doon, lumipat tayo doon, at kung nandun na tayo, pataasin ba natin yung antas? Move from believing in your mind to becoming in your person and in your personhood. Hindi na lang pananalig, pagsunod, paggawa. From a believer to a follower. From a believer to a doer. From believing to being. Okay, iba yung believing in God at saka yung being like God. Kaya nga godliness ang hinihingi sa atin. Christ-likeness. So ito, God-like. Ang tanong mga kapatid, what teachings of Jesus do you really believe in but still have to become? Bilib na bilib tayo sa kabutihan ng Diyos, mabuti na ba tayo? Hanggang-hanga tayo sa pagpapatawad ni Jesus. Tayo nga napatawad, pero kayo ba nagpatawad na? Tuwang-tuwa tayo dahil ang Panginoong Jesus ay palabigay, pero tayo ba may binibigyan na? Harvest the fruit of spirituality by becoming your faith. By being your faith. Habang sinasabi mo, ito yung pinaniniwalaan ko, malayo pa yon. Pero pag sabi mong ako, yung ginagawa ko, yan ang pinaniniwalaan ko. Na ang pinaniniwalaan ko, naging mga gawa na, yun ang goal ng spirituality. Yun ang goal natin. Pakaulit-ulit ko nang pinakaulit-ulit dito at pinakadiin-diin. Kasi napakahalaga na appreciate natin yung katotohanan na yun, mga kapatid. We move to maturity. And that means move from just believing to becoming like God. Naman namin sa langit. Kuminsan, napakaganda ng mga kwento na pinag-aaralan namin, madaling maintindihan, kasi may mga kamukha kami sa kwento na yun. Kuminsan naman tulad ngayon, walang kwento, puro ideya lang. Nawa sa parehong mga paraan ng pagtuturo nyo sa amin, parehong pagpapala ang tanggapin namin sa inyo, maunawa namin ang kahulugan nito. Palawakin mo ang aming isip, palalimin mo ang naabot ng ugat ng aming pagkatao, pataasin mo ang antas ng aming pag-iisip para lalo naming ma-appreciate these very beautiful concepts of not just believing but becoming, being like you. Na mula sa pagtingin namin sa iyo, mula sa baba, tinitingala ka lang namin, makita namin ikaw, nandun na sa kalooban namin. Hindi na kami tumitingala sa malayo para hanapin kayo because you live in us. Hindi na namin sinasabing yun ang pinaniniwalaan namin, hindi na namin ipinapaliwanag. Dumating nawa kami sa panahon na nakikita ng tao ang buhay namin and immediately they understand our beliefs without us verbalizing such concepts. Pakita mo sa amin, Panginoon, ang mga dapat namin gawin para yung pinaniniwalaan namin masunod at maging kami mismo yung pinaniniwalaan namin na yon. That we become Christ-like. That we become like you, our God, because you created us in your image. Magbulay-bulay tayo at ating pakaisipin kung anong kahulugan nito sa ating buhay, that we move from believing to becoming and to being like Jesus. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang
It's all personal.
Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito, na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga. Anang kanodul lalame susun tatong si anang kinanakwa nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko, at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi, sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Isumin ginakat awet kad nang ngayon nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan at marami pang iba. Anang kanodit tong alipos ulit tong yat pwedong isu. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayang yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginakat awet kad nang ngayon nyo kanda. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik.
tinuturing parindanan. O Jesus, kayo nag-alay ng buhay. Katwiran niyong aking tinataklan. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Tulungan mo akong sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos. At sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulungkot
nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay, pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, magkapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay. Sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay.
lalakbay, kaibigan kang tunay, tagliang karamay, kailanmay di mawawala. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!